Isa na namang bagyo ang nagbabadyang mabuo at lalong magpalakas sa habagat. Sa Baguio City, kakaba-kaba na ang mga residente sa banta ng landslide. Malambot na raw kasi ang mga lupa sa lungsod at pang 2 buwang bulan na raw ang bumuhos sa kanila ngayong Agosto. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Julius, Cheryl, halos buong araw na namang inuulan dito sa Baguio City na sinasabayan pa ng malakas na hampas ng hangin paminsan-minsan. Alam nyo mga kapatid, itong mga pag-ulan na ito ay mag-iisang buwan nang nararanasan dito sa lungsod. Kaya nga aminado ang mga otoridad at nangangamba na saturated o malambot na talaga ang mga lupa dito sa kabundukan, kaya hindi malabong magkaroon ng mga landslides pa at mga soil erosions. Kaya naman kanina, talagang kaliwat ka ng mga clearing operations pa ang ginawa ng mga otoridad, lalo't inaasahan na mas maraming ulan pa ang ibabagsak nito hanggang darating na weekend. Kung hindi tinutulak ng bareta, ginagamitan na ng chainsaw ang pagputol sa mga punong ito ng kawayan. Doble kayod ng mga otoridad para alisin ang mga ito, lalo na sa barangay Gisad Surong sa Baguio City, kung saan nangyari ang malagim na landslide nito lamang August 9. 10 residente ang natabunan dito ng buhay. Pangamba kasi ng lokal na pamahalaan ng Baguio, hindi malabong maulit ang landslide sa lugar, lalo't tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Na-identify natin na hazard, part ng hazard. So, putulin natin, tapos tanggalin natin hanggang sa roots para maiwasan ulit natin yung pag-slide niya. Most likely, ito yung mabigat na pwedeng bumangga sa mga bahay. Walang sinasayang na oras ang clearing operations team para alisin lahat ng mga kawayan, iba't ibang klase ng sanga ng halaman, pati ng mga bakal na sama-samang nagpapabigat sa lupa mula rito sa pinangyarihan ng landslide. Ibibigay sa Bureau of Jail Management and Penology ang mga naipong kawayan para mapakinabangan ng mga PDL. Sa kabila nito, patuloy naman ang pangamba ng mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan ng landslide. Kung umuulan, malakas ang hangin. Pag yung sasapit ang gabi, andyan pong lagi kaming puyat. Kaya deep lang po yung tulog namin. Hindi, andun po yung takot mo na hindi mo naman po inaasahan, baka mangyari ulit. Ngayong Huwebes, buong araw na namang inulan ng lungsod. Sinasabayan pa ito ng hampas ng malakas na hangin. Pero sabi ng Pag-asa, patikim pa lang do ito ng mas maraming ulang ibabagsak na naman sa syudad hanggang weekend. Dahil pa rin ito sa pinalakas na habagat. Since August 1, 4 times lang namin nakita yung araw, pero panandalian lang. Siguro pinakamatagal na yung 1 oras kaya ang aming soil dito talagang saturated na. Sa tala ng Baguio City LGU, higit sa 2 buwang dami ng ulan na ang bumabagsak sa kanila kahit hindi pa tapos ang Agosto. Kaya patuloy ang babala at paalala nila sa mga residente maging mapagmatsyag sa kanilang tinitirhan. Tingnan nila yung kapaligiran, baka may mga signs of stress na. Almost 86% of the entire area of Baguio, ang classification yan is highly susceptible to landslide. That's 86%. Kaya madaling magsabi na bakit hindi nyo ilikas? Di ba? Ilikas. Hindi basta-basta ganon. Sa ngayon, naka-full alert status sa buong lungsod, habang nakataas ang Code Blue sa lahat ng ahensya rito ng pamahalaan. Ibig sabihin, naka-alerto na ang lahat sa anumang trahedyang pwedeng mangyari. Julius, Cheryl, dahil nga talagang tuloy-tuloy yung mula mahina, katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan dito sa Baguio City, kapansin-pansin na halos kakaunti lamang yung mga nakita natin mga turista masyal dito sa Burnham Park kung saan kami nakapwesto ngayon. At bagamat bukas naman yung mga activities at iba pa mga pwedeng pasyalang gawin ng mga pupunta sa lugar, talagang medyo challenging kasi yung pabugso-bugso na buhos ng malalakas or intense rains kaninang mga bandang tanghali at hapon. At sa ngayon, para sa mga pupunta naman ng Baguio City, bukas naman po or passable ang lahat ng mga major roads and highways papunta at palabas ng Baguio City. At kabilang na nga dyan itong Cannon Road na nadadaanan na muli ng mga light vehicles. Maalala kasi na halos ilang linggo rin itong naging sarado sa mga motorista dahil sa pangalan ng mga rock slide
pagguho ng lupa. Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa News 5 social media pages para sa iba pang balita at updates.